Hanggang saan aabot ang sweldo mo? Iyan ang sinagot ng isang angkas rider na hindi lang isa, kundi dalawa ang kanyang trabaho. Paano kaya pinagsasabay ito? Sasagutin natin sa video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shane Kitan, your pambansang wealth coach. Super ako excited about this session na ito. Just to give you a perspective, ako po ay sumasakay ng angkas. At nung sinakay ko yung angkas na yun, syempre mahilig talaga ako magtanong, curious ba ako? Sabi ko, "Uy, angkas driver, ito ba ang full-time job mo?" At sinabi niya ay hindi. At ito ang panayam ko sa kanya. Ako po si Joel Ementisa Jr., isang angkas biker po. Bali sa umaga po, duty po ako sa security guard. 6 or 7 o'clock ng umaga, sir. Hanggang 3 o'clock. Ayan po, sinabi ni Kuya Angkas driver na CQ siya, na dumuduty siya sa araw. Tapos, ang nakwento po niya sa akin, ganito po eh. Gigising siya ng mga 5 o'clock in the morning. Pagkatapos, ito ang diskarte ang galing. Hinahatid daw niya yung anak niya sa school. Pagkahatid niya sa school, pasok siya sa trabaho, CQ, at 7 o'clock up to 3 o'clock. Paglabas niya ng 3 o'clock, mag-aangkas na yan hanggang alas 10. So, yun po ang diskarte niya. Dito mo makikita talaga yung number 1 na hindi lang iisa ang kanyang source of income. Multiple source of income siya. That's number 1. Lesson. Number 2, yung kanyang work ethic talaga, no? Work ethic in the sense na dedicated talaga siya. Na alam niya na ang goal niya talaga is to provide for the family. Tanungin mo yung sarili mo, kung iisa lang talaga ang source ng income nyo sa panahon ngayon, maniwala ka, hindi talaga magkakasya. Sa totoo lang, di ba? Kung iisa lang sweldo mo, wala talaga. Pambayad lang siya, pero wala siyang sobra, di ba? Kaya pag nagkaroon ng emergency, ano pong mangyayari? Mapipilitan po talaga tayo mangutang. Mahirap ba? Sabi niya, mahirap talaga. Pero, ito ang tanong, magkano naman kanyang kinikita on a daily basis sa kanyang pag-aangkas at pagsisecure? Let's watch this. Nasa 7 plus. Bali, doon po ang nagbabayad ng ilaw, tubig, yung matira noon, bili ng bigas, pangkain namin. Ay yung pang-araw-araw naming ulam, dito ko na po kinukuha sa pag-aangkas. Pag full-time ka po, malaki po talaga. Isa, makaka 800 lang ako. O 500 uwi na ako sa bahay. So yan ha, ni-reveal po ni Kuya Angkas na 7,000 ang kinikita niya on a monthly basis sa pagiging secure, 15 at renta. So 14,000 ang kanyang kita. At sinasabay niya ng Angkas, kumikita siya ng extra 500 to 800 pesos per day. So pag ito total po natin yan, ang mga net income niya, pumapalo siya ng 1,000 to 1,400 a day. At ito po yung diskarte po niya, pinagkakasya niya yung babayarin niya, tubig niya sa grocery. At yung pang-araw-araw na budget po nila na kinakain po nila ay yun nga, minsan kinukuha nila sa angkas. That only proves several point. Number 1, tama po yung NEDA, National Economic Development Authority, na sinabi daw para mamuhay ka ng sapat. Ng sapat dito sa Metro Manila, kailangan nyo kumita ng mga 1,000 to 1,200 pesos per day. Kung makikita nyo talaga, si Kuya po ay sapat lang, hindi naman po masagana ang kanyang buhay, di ba? So, yun po yung number 1 proof. At napakaganda po na ginagawa niya, yung nagtutulungan sila mag-asawa na binibigay niya yung budget sa asawa, 'di ba? Si Mrs. na ang gumagawa ng paraan. At makikita nyo talaga na sinasabi po ni Mamang Angkas na inuuna muna nila ang kanilang pangangailangan, no? So, importante po. First, let's spend on our needs, not or our wants. Pero tinanong ko rin po sa kanya nung nag-pandemic po, ano po ang nangyari sa, syempre, buhay Angkas nung nag-pandemic? At ito yung sagot niya. Sa ngayon, naubusan kami nung pandemic, sir. Pero nung before ng pandemic, talagang daily meron akong naitatabi na 1K. Kasi nag full time ako noon, araw-araw ko biyahe, araw-araw kumikita. Bali, pag uwi ko, nagdalaan ako ng ulam. Tapos yung matira noon, bigay ko kay Mrs. Tapos yatabi niya 1K talaga araw-araw. Sige. Yan, pinakita po rin natin na yun nga, sinabi nga niya talaga na struggle talaga nung panahon ng pandemic. Marami talaga ang hindi kumikita, at least nakaipon, pero buti na nakadiskarte siya sa pag-aangkas niya. So, importante po, kaya nga dito po natin ipapasok ulit yung konsepto, ladies and gentlemen, ng emergency fund. Na sana naman po, habang kumikita tayo ng maayos ngayon, nakaka-recover na tayo, ang unang kailangan po natin gawin is mag-set up
up po tayo ng emergency fund. Again, just in case na may mangyari, kahit na may mangyari yung pandemic or let's say mga pangyayari sa buhay, you have at least 3 to 6 months of your living expense just in case na may mangyari po. Hindi kayo may stress, hindi kayo papasok sa utang, di ba? Hindi kayo maghahagilap talaga. Meron kayong pondo na pwede kayong itawid, di ba? I do believe in 3 to 6 months makaka-recover po tayo. O ano, na-encourage ba kayo sa video na ito kay Manong Driver na talaga napaka-diskarte? Pero bago tayo magpatuloy, batiin muna natin si Ed KSA, si Joseph Badudaw, oo, at saka si Carlito Dupitas. Maraming salamat po. Grabe, no? Ayun ako, nakaka-encourage. Pero ito po, tinanong ko rin kay Mamang Angkas. Sabi ko kay Tatay, anong may papayo mo sa mga taong may pinagdadaanan ngayon sa buhay? At ito po ang sinabi niya. Sa buhay talaga, diskarte lang po. Kailangan kung marami kang ginagastusan, duplikayod ka talaga. Yung pag duplikayod mo, para mapunta doon sa pamilya mo. Grabe, oo, yan ha. Siguro kapulutan talaga nating ng aral to, mga kaiponaryo. Ang tamang diskarte po, kung gusto nyo talagang umunlad ang inyong buhay, meron tayong dapat 3 na pagkakitaan. Sulat nyo to. Parati nyo mapapakinggan to sa akin, hindi akong magsasawang magpaalala. Ito po yung tinatawag natin munggo, gulay, mangga, diskarte. Ulitin ko, munggo, gulay, mangga, diskarte. Munggo, when say munggo income, pag nagtanim ka ng munggo, after a few days, magiging toge na siya, aani ka na. Munggo yan. Gulay, 30 araw aani ka. And then mangga, 7 taon bago ka umani. Ang munggong income po natin, ang ginagawa po ni Kuya Angkas. Kasi sa araw-araw, pag bumiyahe siya, meron siyang kita agad na 500 to 800. Yan ang munggong income niya. Ang gulay na income naman po niya, yun yung 15 at 30 niya, 30 days. Ang kulang na lang ni Mamang Angkas is yung tinatawag nating mangga. Kailangan makaisip po siya. At sinabi ko sa kanya off the record, sabi ko, Tay, kailangan maghanap ka rin ng pwede mong pag-investan para pagdating ng panahon, kahit di ka na nag-aangkas, di ka ng SG, may pumapasok pa rin sa yung pera. Ito yung tinatawag naman natin na mangga income. So, if we start thinking like this, no, katulad ni Mamang Angkas na talagang madiskarte, nag-iisip ng paraan, at ito yung pinaka-ultimate po natin. I hope lahat ng mga nakikinig sa programa na ito, sa channel na ito, please remember these 3 types of income: munggo, gulay, at mangga. Nagustuhan nyo ba tong session natin na ito? Kung meron na kayo nagustuhan, pakitype lang sa comment section ano nagustuhan nyo. At para sa mga taong gusto pang matuto kung paano pa magkaroon ng ibang sources pa ng income, I want to invite you to join our Iponaryo Movement. Pumunta na kayo sa Facebook group po ng Iponaryo Movement po. Doon mararami kayong matututunan. Doon mas marami kayong mamimit na mga kaiponaryo na katulad po natin na talagang nag-iipon, nagbabudget, tapos dumindiskarte para umunlad ang buhay. So if you're interested to be part of it, just go there and I will see you there. Maraming salamat po, and I hope that you got encouraged. If you are encouraged, please share this video para sa mga taong alam mong medyo kulang lang ng kusang palo, para sila po ay ma-encourage. Tatandaan, tamang karunungan, tamang diskarte po ang susi sa pagyaman.